Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Pag-uusapan natin ngayong gabi ay isang damdamin na hindi inaamin. Ano yon? Yung tinatawag na Christmas jealousy. Yan. Yung Christmas jealousy ay damdamin ng panibugho ngayong Pasko. Marami ngayong nakakaranas niyan. Kung sa friendship meron yan, meron din yan sa trabaho. Pwede kang magselo sa kasama mo sa trabaho. Sabi mo, si boss naman kapapasok lang yun, bakit pareho kami ng 13 month na tinanggap? Yan. Seselos ka kasi mas tagal ka na, pero ang 13 month mo kaparehas na nung bagong dating. Huwag na kayo magalit, karapatan niya magbigay. Alam niyo, ang 13 month ay hindi yan karapatan. Yan ay pribilehiyo na ibinibigay ng isang kumpanya. Bagamat yan ay mandato, pero still discretion pa rin yan. Pag sinabi ng kumpanya na sila ay lugi, wala tayong magawa doon. Umisa naman, ang jealousy pumapasok sa friendship. Itong kaibigan ko to, dumating lang to sabihin mo yung pangalan. Hindi na ako lang pinapansin, bagay na lang sila nag-uusap. Hindi na ako iniintindihan. Minsan, ganun din sa loob ng church. Si pastor, dumating lang dito sila brother, sila sister. Lagi na lang sila kinakausap, hindi na ako kinakausap ngayon. Yan. Yan tinatawag natin na jealousy in leadership. Ngayon, pag-uusapan natin yung Christmas jealousy. Nakakalungkot, no? Pasko, pag-uusapan panibugho. Ang panibugho, ang talagang salin yan, galing sa salitang jealousy, o sa Tagalog na pinakamababaw, ay yung selos. Christmas jealousy. Pag sinabing Christmas jealousy, ulitin ko ulit, ito ay yung panibugho o selos na nararamdaman mo ngayong Pasko. Pero pag tinanong mo dyan, contractor, ano ba yung jealousy? Ay, teka muna, alam niya, yung bintana yan. Yung kinakabit. Jealousy yun. Jealousy yun. Ang jealousy, ito yung selos. Sino sa inyo nakaramdam ng selos? Sino rito? Minsan nakakaramdam ng selos. Alam niyo kung sino? Mga magkakapatid. Si mama may paborito. Si papa may paborito. Minsan ganun ang tingin natin sa kanila. Si teacher may paborito. Hanggang sa church, dadalhin mo yan. Si pastor may paborito. Yan. So ngayon, pag-usapan natin, nung unang-unang naganap ang unang Pasko sa Bethlehem ng Judea, was there a Christmas jealousy? Yes, there was. Mayroong panibugho nung kapanahunan ng unang Pasko. Ito yung buhay ng Haring Herodes. Kaya pag-usapan natin ngayon dito, it's all about the Christmas jealousy. So if you have your Bibles with you, samahan niyo ako sa book of Matthew, chapter 2, verse 1. After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written." Verse 6, "But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from the exact time the star had appeared. Anong ginawa niya? He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." So ito yung sinasabi natin na nung dumating ang mga pantas, ang mga paham, ang mga taong matatalino, yung tinatawag na Magi, na ang sabi ng Bible ay natanaw nila
mula sa malayo ang tala ng ating Panginoong Jesus na isinilang noong panahon na yan. Sabi niya na parito kami upang siya ay sambahin. At ang sabi ng Bible, si Haring Herodes he was disturbed. Nabalisa siya. Balisang-balisa siya. At kasamang nabalisa ay ang buong Jerusalem. So, ano ang kanyang naramdaman? Nakaramdam siya ng matinding panibugho na naging dahilan upang ang kanyang kauna-unahang Pasko ay hindi naging masaya. Kumusta ka ngayong Paskong darating? Masaya ka ba? O katulad ka rin ni Hari Herodes na puno ng selos ang iyong puso? Is there such a word like Christmas jealousy? Meron. Ito yung damdamin ni Herodes. At sana ngayong darating na Pasko, si Herodes lang ang malungkot. Huwag ka nang sumama sa listahan. Ha? Sana ngayong darating na Pasko ay si Herodes lang ang malungkot, huwag ka nang sumama sa listahan. Let's try to define the word jealousy. What does the word jealousy means? Ang jealousy is a feeling of unhappiness and anger towards another because that person has something that you want. Ulit ha, what is jealousy? Jealousy is a feeling of unhappiness and anger because that person has something that you want. So ito ay damdamin na hindi masaya, ikaw ay masama ang loob, galit ka, sapagat yung taong yun ay meron na gusto mong mapasa iyo. Sapagat yung nasa kanya ay wala ka nun. So, ganyan ang sugal. Ang sugal, walang natatalo na masaya. Kasi karamihan na nagsusugal, gusto niyang makuha yung nasa kabilang tao na pera. Ano man ang pera niya, ano man ang meron sa kanya, gusto mong makuha. Kaya pag natalo ka, ang resulta ng sugal, malungkot. Dahil wala kang iuwing pera sa bahay mo, pambili na lang ng bigas, isinugal mo ba? So, ngayon, ano yung Christmas jealousy? When Jesus was born, the shepherds were happy. When Jesus was born, mankind was happy because Jesus was born for the salvation of mankind. Pero hindi ito naintindihan ni Herodes. Ang kanyang puso ng kauna-unahang Pasko ay malungkot, masama ang loob, galit, balisa. Bakit? Ano ba ang epekto ng jealousy? Kayo ba nakaranas ng magselos? Alam niyo yun. Sa loob lang ng church pag yung crush mo, may katabing iba, masama na loob mo Ang sama mo makatitig sa kanya. Halos matunaw na siya sa tingin mo. Huwag naman kayong ganun. Ha? Crush lang yan, hindi mo naman yan asawa. Kung makatitig ka gusto mong tunawin ang tingin mo. Minsan ang selos sa loob ng opisina. Todo effort ka, pero si boss, yung bisor mo, lagi na lang pinupuri yung isa. Nakakaramdam ka ng selos na nung ikaw ay pumasok sa trabaho, hindi naman talaga yun ang usapan Kaya ako pumasok sa work para magkaroon ng hanapbuhay at matulungan ko yung pamilya ko. Bakit ngayon meron ka na ngayong issue ng selos? Dapat hindi mo yan pinapayagan. Sa school ganun din. Si teacher, paborito lagi yung classmate ko na wala namang ginawa kundi pumapel at umepal. Nakakaramdam ng selos. Yung damdamin na yan, sabi ko nga kanina, minsan dala-dala sa loob ng church. Si pastor, lagi na lang paborito si ganito. Si pastor, palagi paborito si brother, si sister. Huwag kang ganun. Ikaw lang nag-iisip niyan. Ang gusto ko sabihin sa iyo ngayong gabi, tingnan mo kung ano nagagawa ng selos. Kapag ka ikaw ay ikinulong na sa selda ng kalungkutan, gawa ng selos, ay makikita mong hindi pala masaya ang nagseselos. Tandaan nyo, yung salitang selos, ang kaakibat na salita niyan, selda. Yung salitang selos, ang kaakibat na salita niyan, selda. Selda ng kalungkutan. Gagawin ka niya nga masama loob, hindi na magiging masaya paglilingkod mo sa Panginoon, lagi ka naghahanap ng mali, lagi ka naghahanap ng ipipintas, na nung bagong born again ka, hindi ka namang ganyan. Bakit nung ikaw ang kailan naging leader ka at naging worker, ngayon ka nakaramdam ng mga damdamin na hindi mo dapat ine-entertain? Number one, gusto ko pag-usapan dito yung naganap sa Bethlehem ng Judea ng panahon na ang hari ay si Haring Herodes. Gusto ko sabihin sa inyo na ang nagseselos nang iipit yan.
Ang nagseselos ng iipit, ibig sabihin, gagawa siya ng paraan upang hindi magkaroon ng katagumpayan ng ginagawa ng isang tao na kanyang pinagseselosan. Kung minsan, nag-iisip ito ng masama na mangyari sa taong yan. Ang tawag doon sa salita natin ay selos. Now, tingnan nyo mabuti. Kailan naganap yung selos? Sa panahon ni Herodes. Ang sabi ng Bible, na si Hari Herodes ay nalaman niya na ang ating Panginoong Hesus ay pinanganak doon sa kanyang lugar na kung saan siya ang hari at ngayon ay dumating yung mga taong matatalino at hindi siya ang hinahanap. Siya ang hari, pero ang hinahanap, ibang hari. Paano ka hindi magseselos? Paano hindi na naman sasama ang iyong loob mo? Ako ang may-ari ng bahay na to. Dadating-dating kayo, naghahanap kayo ng ibang may-ari ng bahay. Nakakagalit na yun. May pupunta sa bahay ninyo. Tapos may hahanaping pangalan ng tao na mas hinahanga niya kaysa iyo. Samantala ikaw may-ari ng bahay. Mabubuisit ka talaga. Si Haring Herodes, naranasan yan. Kaya anong ginawa niya? Itong mga Magi na pumunta doon, inipit niya. Paano niya inipit? Sige, pag nakita niyo yung bata na hinahanap niyo, sige, sabihin niyo sa akin na at ako mismo ay sasamba. Totoo ba yun? Hindi. Gusto lang niyang malaman kung nasaan ang bata for two purposes. Upang patayin ang sanggol na si Jesus at ipitin, ipahamak, gawan ng masama yung mga Magi. Pero anong sabi ng Bible, pag binasa ninyo, habang ang mga Magi ay nandoon sa panahon na nakita nila ang sanggol, kinausap sila ng anghel ng Panginoon, huwag na kayong babalik kay Herodes. Kaya sila ay nagbago na ng daanan. Sipin mo, ang pangit ng iniisip mo, itong mga taong to ay galing pa sa malayong lugar to worship God. You should be rejoicing with other worshipers. Pero pinag-iisipan mo ng masama. Jealousy grills. Alam niyo yung grills? Yung tinutusta ka, iniipit ka, gusto ka niyang ihawin. Ang jealousy, nang iihaw. Ang selos, nang iihaw yan. Yung gusto ka niyang ipahamak. Sige, paalam niyo sa akin. Dalawa yung purpose niya. Pag nalaman niyo paalam niyo na ako man ay sumamba. Hindi naman totoo yun eh. Pababatay niya yung batang si Jesus. At ang pangalawa, iipitin niya yung mga Magi. Kaya nga, ang Panginoon sa mamagitan ng kanyang mga anghel, kinausap ang mga Magi. Huwag na kayong babalik. Yayariin kayo ni Herodes. Ang selos nangyayari yan pag meron kang matinding galit. Nabuo yung galit sa kanya kasi ang tindi niya, pupunta-punta kayo rito. Tapos hindi man lang ako ang inyong hinahanap, ay akong hari dito. Tapos naghahanap kayo ng bang hari. Kaya sabi natin, jealousy grills. Nang iipit yan. Pansinin mo, nung nakaramdam ka ng selos, meron kang taong inipit. Yung taong pinagseselosan mo. Kaya yung mga promotion sa loob ng kumpanya, iniipit yan ng mga bisor sa taas. Kasi meron silang mga manok na gusto nilang ma-promote. Iipitin ka niya. Yung promotion mo, tapos yung magandang balita na dapat ay iparating sa'yo. Dahil selos nga, may selos ka, hindi mo pararatingin. Ang isang taong nagseselos, alam niyo ba, hindi masaya yan. Tatawa lang yan, pero ang puso niyan, sa likuran ng kanyang puso, ay puno ng kalungkutan sapagkat yung selos niya ay pinasok niya yung selda ng kalungkutan. Kaya isipin niyo mabuti, sino na ba mga inipit mo? Sino na yung mga pinagseselosan mo na hindi ka man lang nagsalita ng maganda sa kanya? Puro pangit ang sinasabi mo sa kanya. Maganda lang yung umpisa, sabi niya, ay, sige, pag nakita nyo, sabi nyo sa akin plastic. Ang mga seloso, plastic. Hindi mo napapansin, nakikipagnitihan ka sa pinagseselosan mo kasi alam mo hindi ka totoo. Ngayong Pasko, hayaan mong ang malungkot lang si Herodes, huwag ka nang sumama sa listahan. Jealousy kills. Kaibigan mo yan, mag-best friend kayo pero dahil ba may iba na siya laging tinatawagan nagsiselos ka na? Dahil siya na lagi ang nagkausap sa kantin, nagsiselos ka na, ayaw mo na rin siya kausapin? Kaya nag-iisip ka ng hindi maganda? Nang iipit ang nagseselos? Nang iipit yung taong may panibugho? Gusto niyan gawan ng pangit yung tao, yung kapwa. Because jealousy grills.
Pero yung masama mong plano, dahil sa tindi ng selos mo, gusto mo siyang ipahamak, hindi pinayagan ng Diyos eh. Ano sabi ni Lord doon sa mga ito? Huwag na kayong babalik. Huwag na kayong babalik kay Herodes. Kasi si Herodes ay gigil na gigil sapagkat lalangan siya, naisahan siya ng mga pantas na ito. Number 2, tingnan natin kung meron kang ganitong damdamin ngayong nalalapit na Pasko. Alam niyo, ang taong seloso, lumalabas sa bibig niya yung selos niya. Hindi lang yan, akala niya, nagkukubli niya, hindi. Tingnan niyo, sabi nito ng Bible, verses 7 and 8. Then Herod called the Magi. Ito na nga. Dahil dumating nga yung Magi, pinatawag niya, ano ba itong ipinunta nyo rito? Sinabi nga nila na nakita nila ang star, yung tala ng Mesiyas. Kaya sabi niya, he called the Magi secretly and found out from them that the exact time the star had appeared. Anong sabi niya? He sent them. He sent them to Bethlehem and said, go and search carefully. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him. Plastic. Half-truth. Karamihan ng mga nagseselos, half-truth pag nagkwento. Hindi tinutotoo. Hindi nagkukwento yung buo. When you find the child, I may go. Tama yun. Yung half to worship him, no. Hindi. Kaya siya pupunta doon para ipapatay si Jesus at ipitin nga yung mga Magi. Ang gusto kong sabihin dito, yung tao nagseselos, hindi niya nakikimkim yung galit, lumalabas. Jealousy, sabi natin kanina, grills. And number 2, jealousy spills, lumalabas. Pag sinabing spill o spill over, para yung baso ng kape. Pinapayagan mo maging punong-puno siya na lumagpas, spill, lumabas. Ibig sabihin yan, yung gilid ng kinalalagyan ng soft drinks mo o tubig, umaapaw, hinahayaan mo lang. Ang tawag doon spilling. Tumatapon, spill. Pagka tumapon na, spilled over. Ngayon ang tawag dyan, spill. So ngayon, ang isang tao may matinding selos, nag-i-spill yan, lumalabas sa bibig yan. Kaya mapansin ninyo, yung taong selosa, bukang bibig niya yung pinagseselosan niya. Yung isang taong nagseselos, bukang bibig niya yung taong pinagseselosan niya. Why? Kasi nga nandito sa loob yun eh. Ngayong Pasko, please lang, sana ang bukang bibig natin si Jesus. Tingilan mo yung kasaselo sa sino man tao. Bakit si ganito? Bakit si ganyan? Kumpara ka ng kumpara. Stop comparing yourself, especially when you are a Christian. God knows who you are. Si Lord, kilala kung sino ka. Kaya wag mo nang ikinukumpara ang kalagayan mo kumpara sa iba. At mapapansin niya ng mga tao na bukang bibig mo na lang, ganito, puro bukang bibig mo, ganito. Lahat negative. Ang isang taong plastic na sinasabi natin na nagsiselos o puno ng panibugho ang kanyang puso, hindi niya alam na ang mga sinasabi niya, mga negative na pala. He or she is not aware. At madalas ang kwento niyan half-truth. Hindi niya ikukwento yung totoo, puro kalahati lang. Bakit? Ang hangad niya, mapahamak yung taong kanyang pinagseselosan. Mapahamak yung taong kanyang kinaiinisan. Mapahamak yung taong kanyang kinabubisitan. Ngayon, pag ginawa mo yan, tandaan nyo, there is power in the tongue. There's power with the words you say. Pag pinuno mo ang sarili mo ng mga negatibong mga salita, don't expect good things will come to you. Huwag ka magtaka bakit pangit ang nangyayari sa pamilya mo, sa anak mo, sa sarili mo. Kasi puro negative ang lumalabas eh. There is power with the negative words. Kaya instead of saying negative words, say positive words. Kaya nga, sinasabi ko nga sa mga kananayan, kapag kayo parang mapapamura na sa galit sa inyong anak na mag-uumpisa sa PU, ibig sabihin, mapapamura ka, babaguhin mo, purihin ng Panginoon. Ganon ang sabihin mo. Hindi yung mura. Yung iba ganun kasi, you have to change your words. Kailangan baguhin mo mga salita mo. Huwag kang selos ng selos. Could you imagine? Hari na,
nagseselos pa because jealousy comes to every person. Sobra yung kanyang pagka-greedy. Hari ka na eh. Sanggol lang, pinanggigigilan mo. Sanggol lang eh, naiinis ka. Bakit? Anong meron siya na wala siya? Yung popularidad at yung pinakadahilan, bakit nagpunta? Nagpunta sila, hindi ba sa magbigay ng regalo? Nagpunta sila, anong sabi nila? To worship Him. Nobody came to Jerusalem just to find King Herod, to worship Herod. Nobody. O ano nangyari? Grabe ito, sanggol pa lang, sinasamba na. E paano pag lumaki ito? Baka palitan na ako ito. Kaya kung mapapansin niyo, yung taong may selos, malungkot yan. Ngayong Pasko, palayain mo yung sarili mo. Huwag ka selos ng selos. Palayain mo kasi ang isang taong puno ng selos, nasa selda ng kalungkutan at ng miserableng buhay. Kaya ngayong gabi, rejoice with others. Okay, I will give you a testimony. Jelo, nandiyan ka ba? Jelo, makinig ka na sabihin ko. Worship team. Yung mga worship team dyan, mag-unmute nga kayo, magsabi nga kayo ng amen kung nandiyan kayo. Yung mga nasa worship team dyan, magsabi nga ng amen. I want you to know. Itong nakaraan na almost 2 weeks, meron kaming group chat ng aking mga classmates sa Bible School nung gumraduate kami ng 1990 pa. Diba sa'yo, di ba sinisilang? Mga kasama ko sila, mga pastor na, yung iba hindi nagtatuloy sa pagpapastor kasi ang calling nila mag-business. Pero support sila sa mga churches. Doon sa aming group chat, mayroong nagsabi na isang classmate namin, sabi niya, seryoso lang, sino sa inyo ang nagpe-pray ng electric guitar? Sabi niya. So naunang nag-comment yung president namin sa Bible School, yung classmate namin sa klase. Sabi niya, kami po, kasi nagpa-pioneer kami ng church sa Mindoro, kailangan namin ng electric guitar. Sinundan ko rin, kasi alam ko yung mga musical instrument natin, kulang pa yan. Sabi ko, ako din, nagpe-pray ako, seryoso. Alam nyo, nag-reply yung aming classmate, sabi niya, o sige, pakisend po yung address, pastor. Eh, sabi ko, bro, marami kaming pastor dito. Sinong pastor ba tinutukoy mo na magpapadala sa iyo ng address? Eh, pastor si president, nauna kasi siya mag-reply. So, madalit salita, hindi sa akin napunta. Sa kanya, pero I rejoice kasi, wow, gawain ng Lord yun, nagkaroon sila ng electric guitar. Sabi ko, ay, Pastor Ray, sabi ko, praise the Lord, meron na kayong electric guitar, hindi na kayo bibili. Answered prayer na kayo. Sabi ko sa kanya, oo nga po, Pastor eh. So, masaya ako para sa kanya. Tapos, nagkaroon na ng ibang subject yung aming GC, hindi na ako nag-reply, nagpatuloy na sa ginagawa ko. Kahapon, almost 1 week ang dumaan, sinigap kong matulog ng maaga kagabi. Kaya kahit may mga chat doon sa GC namin, hindi ko tinitingnan. Yung pala nag-message siya. Kasi sabi niya sa akin, Pastor, bukas po, sabi niya, pwedeng pakibigay sa akin yung address mo. Ako ang tinutukoy niya. Eh, di ko naman nakita. Ngayon, nag-send siya sa private message ko. Private message, sabi niya, Pastor, sabi niya, pwede mong makuha yung address mo. Sabi ko, para saan to, Pastor? Tapos binigay ko pa rin address ko. Pastor, may message ako sa iyo nandoon sa group chat natin. So, tinignan ko. Alam niyo kung ano nandoon? Isang electric guitar, Pastor, para sa iyo to. Sabi niya. At hindi niya alam, yung electric guitar na yun, ay ibibigay ko sa church. Itatanim ko yung para sa church. So, the reason why I'm saying this, nung nakita niya na I was rejoicing with somebody else, hindi ako nagselos, kahit siya yung nakakuha, nag-rejoice ako, ni-reward yun ni Lord. Sabi niya, Pastor, sige po, hindi nga lang ito brand new, pero one of my collections, pero ano to, sabi niya, very good. Sabi niya, it's in running condition, very good pa ito. One of my collections. So, church, meron tayo ngayong bago. Para sa akin, bagong blessing na electric guitar. Kulay blue po siya. Palakpakan niyo naman si Lord. Oy, worship team, pumalakpak naman kayo. Yay! Praise the Lord, Pastor! Pastor! Yay! Praise the Lord! Yun po yun. Yun po yun. Ngayon, Praise God.
What I want to tell now is, learn to rejoice with somebody else. Huwag kayo selos ng selos. Alam naman ni Lord kung ano talaga kailangan mo eh. Alam niya yun. Kung talagang yung taong yan para sa'yo yan, kahit magselos ka na magselos, dyan din bibigay ni Lord para sa'yo. Jealousy, sabi natin kanina, yung number 1, jealousy grills. Iipitin ka yan ng selos na yan. Number 2, jealousy spills. Lumalabas yan. Nagiging bukang bubig mo yung taong kinasasamaan mo ng loob at wala kang ginawa kundi magkumpara na magkumpara. Okay, now let us go to number 3. Sa number 3, nung nalaman ni Haring Herodes na ang mga taong ito na kanyang inutusan, sige hanapin ninyo kung nasaan man yung batang yan, ipaalam nyo sa akin, report nyo, at pagkatapos ay ako man din ay sasamba. Pero hindi totoo yun. Kaya yung mga pantas, yung wise men, kinausap ni Lord, huwag na kayo babalik ha, kay Herodes. Nagalit siya doon. So ano nangyari ngayon? Nung nagalit siya, yung mga bata na 2 years old, simula nung lumitaw yung tala, ay kanyang ipinapatay. Number 3, jealousy kills. Pumapatay ang selos. Pumapatay ang selos. Akala mo masaya yung nagseselos? Sabi nila, ang selos ay tanda ng pagmamahal. Hindi totoo yun. The Bible is clear. Love is not jealous. Ang pag-ibig ay hindi nananibugho. Ito ay may pagpaparaya. Ang sabi nga ng isang binabasa ko, if you love somebody, sabi niya, if you love someone, set her free. If she comes back, she's yours. If she doesn't, she never was. She will never be. Ibig sabihin, kahit magselos ka na magselos, nagpapakita lang ito ng control. At ang isang taong kinokontrol ay hindi natutuwa. Kaya yung iba, kumakala sa relationship kasi feeling controlled dahil kasi selos mo. Ulitin ko uli, dito sa pangatlo, pinapatay niya ang mga sanggol, 2 years old, pababa. Verse 16, ito sabi ng Bible, when Herod realized that he had been outwitted by the Magi, naisahan siya ng mga Magi, he was furious. And he gave orders to kill all the boys. Sabi he was furious, galit na galit siya. And he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under. Jealousy kills. Umapatay ang selos. Jealousy kills trust. Jealousy kills relationships. Jealousy kills respect. Nakakalungkot. Kristiyano na tayo. Punong-puno pa rin tayo ng selos. Hindi ganoon ang pag-ibig na binibigay ng Panginoon. Ang pag-ibig ay mapagparaya. Punong-puno ng pang-unawa. Mapagpatawad. It covers all wrongs. Kaya nitong pagtakban. Sabi na pagtakban yung kaya mong magpatawad at hindi natingnan ang kanyang mga pagkakamali. Kaya ulitin ko lang kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay born again, pero meron kang Christmas jealousy. Si Herodes lang ang malungkot ng Pasko, huwag ka nang sumama sa listahan. Huwag na. Ano kaya ginagawa niya ngayon? Sino kaya kasama niya ngayon? Sino naghatid sa kanya? Sino kaya kausap niya ngayon? Pwede ba? You're killing yourself. It's not healthy. Hindi ka makakatulog. Lagi kang buyat sa trabaho, hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Kasi nga, nawala ka na sa ayos. Too much of this feeling, yung jealousy, will destroy your health. Will destroy your life. It will destroy your focus. Kaya mga tinatawag nilang obsessed, yung word na obsessed, pumapasok yan. Kaya dito gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, mag-ingat po tayo. Huwag kang papayag na punuin ang puso mo ng selos, ng panibugho. Jealousy kills. Pag pumapatay ka na, pag gusto mo ng malaki, iba lang usapan yun. Dito sabi ng Bible, nung si Haring Herodes, napansin niya, grabe, naisahan ako ng mga Magi na yun ha. Bakit? Hindi niya naipit.
at hindi niya na ipabatay. So nagalit siya, kaya yung sa tansya niya na 2 years old na sanggol pababa, grabe, nadamay lahat. Yung negative attitude produced by jealousy will destroy other people. Yung pagsiselos mong yan, ang daming nadadamay. Sumisira ng tiwala, sumisira ng relasyon. Yung magandang pagsasamahan nasisira because of jealousy. Ulitin ko this Christmas, hayaan nyo si Herodes na lang ang maging seloso. Huwag ka na sumama sa listahan. Learn to forgive. Learn to trust. Who among you wanted a life that is being controlled? Sino sa inyo rito ang gusto ng buhay na kinukontrol? Yung mga nagseselos, yung mga seloso na wala sa lugar, gusto niya mag-control ng buhay ng may buhay. It's a proof of insecurity. At huwag niyo ipakikita yun. Have your confidence in Christ. You are a child of God. You are special. Stop chasing people up to the point of destroying them. Don't. Kaya ito, Christmas jealousy. Huwag mong maramdaman. Bakit siya may bago, ako wala? Bakit siya may bagong pantalon? Bakit siya may bagong, ano pa? Yun na lang ba ang base ng Christmas mo? Selos ka ng selos? Buti pa siya na-promote? Ako hindi. Buti pa siya nabigyan regalo? Ako hindi. Buti pa siya may 13 month? Ako hindi. Ano pa? Ano pa sasabihin mong pangsira sa sarili mo? Ano mo ba? Paano mo masisirain? Sige, selos pa. Selos pa mo. Sirain mo na sirain ang sarili mo. Don't. You're a child of God. You are very precious in the sight of the Lord. Jesus died for you because you are precious. Mahal na mahal ka ni Lord. Huwag mo masyadong ibaba ng todo yung sarili mo because of these worldly feelings. Stop it. You're a child of God. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kulang pa ba ang pagmamahal ng Diyos para magselos ka sa kanino man tao? Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ng Diyos sa iyo? So mga kapatid, yan po mensahe ng ating Panginoon. Let's go to the conclusion. But before we conclude the message for tonight, dito sa Christmas jealousy, ulitin ko lang uli, bakit natin itong tinawag na Christmas jealousy? What is the effect of jealousy in us? Kahit may sa ibang mga tao na minamahal natin, sabi nga natin, jealousy grills, nang iipit yan. Hindi mo alam, marami ka nang inipit, marami kang minarites dahil sa selos mo. Marami ka nang pinagsasabing mga salitang alam mong hindi totoo. Pero dahil iniipit mo yung tao, nagre-recruit ka ng mga tao, magagalit din sa kanya. Sabi dito, jealousy grills, nang iipit. Number 2, jealousy spills. Lalabas na sa bibig mo, plastic nga lang. Akala mo, nakakalusot ka doon, inoobserba ka lang naman kasama mo. Bandang huli, yung tao na pinagsesalosan mo, makakarating sa kanya mga pinagsasabi mo. Lumalabas yan. Jealousy spills. Sige po, sabi ni mahal Ari Herodes, o sige, pag nakita ninyo ha, sabihin niyo sa akin, at ako man ay sasamba. O nakarating sila, kinausap sila ng angel, o, narinig ko, alam ko, bahala kayong ipitin ni Herodes, huwag na kayong babalik. See? Yung taong iisipan mo ng pangit, ipinag-aadya ng Diyos. Yung mga taong kinaiinisan mo, pinagseselosan mo, pinoprotektahan ng Diyos. Kaya pansinin mo yung nangyayari sa iyo at saka sa taong kinaseselosan mo. Patuloy siya sa pag-angat, patuloy siya sa pag-angat. Ikaw naman, patuloy mong ginagawang miserable ang buhay mo, selos ka ng selos, kumpara ka ng kumpara. Siya inaangat ng Diyos. Ikaw, patuloy ka naging miserable ang buhay mo. Siya naman, inaangat ng Panginoon. Stop it. God knows what you're doing. Jealousy spills, lumalabas. And number 3, jealousy kills. You wanted to kill the person. Wala akong popularidad na katulad ng kay Jesus. Grabe ito, sanggol pa lang gusto nang sambahin. Wow. Sino yan? Kailangan mamatay yan. Ako lang ang dapat na maghari. Kaya pinapatay niya. 2 years old, down. Jealousy kills. Now, let's conclude this message. Ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi ay pagpapaalala sa ating mga Kristiyano na
paigtingin natin ang paniniwala natin sa salita ng Diyos kung ano ang tunay na kahulugan ng Pasko para sa atin. Huwag mo hayaan na lamunin ka ng sistema ng mundo at yung ating pag-iisip ay mapuno ng paniniwala ng mundo hanggang sa mabuno ka na rin ng selos. Ano yung mensahe natin ngayong gabi? Alam niyo ba, based sa statistics, many people died of jealousy than of cancer. Yan ang ating conclusion tonight. Many people die of jealousy more than of cancer. Ibig sabihin, mas maraming mga tao ang namatay sa panibugho kaysa sa cancer. Grabe, no? Grabe talaga. So mga kapatid, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating website. Amazing